Oh, halika na, sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming ambag. Tara na't manood kay Lisa Vlog. Say arigato. Say thank you, ah. Thank you. Oh, hayo, Team Dilsat. Hello mga bro. So today po is Wednesday. Mga around 10 AM po ng umaga dito sa Japan. And nasabi ko po pala sa previous vlog natin na meron tayong bisita today, si Sister Christina. And kasama niya rin yung kanyang co-worker na Japanese, si Hiromi Chang. Baka po merong bagong viewers sa vlog natin today at hindi kilala si Sister Christina. Siya po ay isang Filipino agent ng Dai-ichi Life Insurance dito sa Japan. Bilang Filipino na naninirahan po dito sa Japan, ang laking help po ni Sister Christina, lalo na po kung may plano kayong kumuha ng life insurance. Kasi dahil Filipino po siya, mas naintindihan po namin ng maayos yung mga life insurance na kinuha namin sa kanya. Kasi from Japanese, na-explain niya ito na maayos sa Tagalog. And bukod nga po sa life insurance, yung pinunta naman po nila today sa bahay is yung car insurance naman ni Papang. Sa mga viewers ko po na nanonood ngayon na nandito sa Japan, kung nagbabalak po kayong kumuha ng life insurance at meron kayong mga inquiries na gustong itanong kay Sister Christina or gusto ninyong i-transfer yung inyong car insurance sa Dai-ichi, paki-message na lang po si Sister Christina directly sa kanyang Facebook account. Ilalagay ko po sa screen. But anyways mga bro, mabilis lang naman natapos yung transaction namin today. And starting today, mga 4 PM daw, insured na sa kanila yung nabili naming used car ni Papang. So pwede na siyang gamitin ni Papang papunta sa trabaho. Pa, it's your car keys. Ingat, ne? Okay. Pwede ka nang mag-drive. Kasi meron ng hokin. Pero ingat, ne? Today, 4 PM pa siya mag-start, ne? Dandahan lang. Nagustuhan mo? Yan ang nabili ko sa Amazon. Ang problema magod, ano eh. Ito, ang dati, dito, matanggal siya. Hindi yung tanggal. Sure. Ito naman yung sa akin. Mag-aalauna po ng hapon. May schedule po kasi ako today na pumunta sa Hoken Center. Kakaroon po ng mga 1 to 2 hours na meeting. Yung meeting na yun is para sa preparation ng pagpasok ni Jack Jack sa Hoikuen. Meron daw mga questions na kailangan sagutan and mga papers na kailangan i-fill up. Tapos kailangan daw pirmahan at lagyan ng hangko or ng seal. And dumaan muna ako saglit dito sa gasoline stand para magpagasolina. Ang aga ko, 30 minutes. Alauna pa lang mga bro. 1:30 yung schedule dito. Ang kailangan ko pala is yung bostecho ni Jack Jack. Dalahin ko daw yung bostecho. Tapos, pinawiwian ko sa ganito si Jack Jack. May wiwi ito ni Jack Jack. Pasok na kaya ako. Ipasok ko muna tong wiwi. Pasok na tayo. Let's go. Let's go inside na. Diyan lang muna sa sasakyan. Perfect naman ang pagkakaparking. Straight na straight naman. Galing naman. Driver yan. Sobrang ang daming pinag-usapan doon sa meeting. And hindi na ako nakapag-vlog. Napagod ako. Basta napapagod yung utak. Parang pagod din yung katawan ko ba?
okay lang din naman kasi meron namang taga-translate. Tsuyako ba yung tawag yan? Merong English na taga-translate ng sinasabi ng Japanese. Kapag hindi ko naiintindihan, tinatranslate ng Tsuyako sa English. Pero wala silang Filipino na Tsuyako. Ano lang, Japanese din siya na marunong mag-English. Kaya medyo nahirapan din yung utak ko. Kasi nga, English. But anyways, natapos na yung parang meeting and parang nag-contract signing doon about sa mga bagay-bagay para makapasok si Jack sa Hoikuen. So, may interview din about sa buhay namin ngayon, buhay-buhay namin ngayon, about sa kalagayan ko ngayon dahil na meron ako sakit, about kay Papang, about sa trabaho niya, about kay Kuya Jerome, sa eskwelahan niya, kay Kuya Jake, mga ganong bagay yung in-interview. Tapos merong mga questionnaire sa paper na sinagutan. Tapos after nun, may sinulatan ako ng pangalan ko, tapos may paper na nilagyan ng seal. So parang kontrata nga siya, contract signing. Tapos habang pumapasok si Jack sa Hoikuen, may mga times daw na babalik-balik ako doon kasi para i-renew yung magiging kontrata na yun. After sa kanila mag-contract signing, ngayong May 1, pupunta naman ako sa mismong facility or Hoikuen kung saan ko ilalagay na si Jack. Doon naman magkakaroon ng meeting and doon naman ulit magkakaroon ng parang contract signing between me and yung parang staff doon sa Hoikuen na yun. So medyo mahabang process. Kaya medyo mendoksay or mabusisi yung process. Pero okay lang yung mga brew, at least mailalagay na siya at makakapaghanap na ako ng part-time job para kahit papaano magkaroon kami ng extra sa budget namin, buwan-buwan. Pero so far ngayon, medyo stable na naman kami kasi nga nabawasan na kami ng gastusin kada buwan kasi naibalik na namin yung sasakyan, di ba? So kailangan lang namin konting extra pa para makagalaw-galaw ulit. Makapasyal-pasyal, makabili ng kung anong gusto. And yung sinabi ko sa previous vlog na ikikwento ko sa inyo sa susunod na vlog kung ano yung envelope na dumating sa akin, merong ibabalik po sa akin na pera. Kasi last year pala, yung unang payment namin, hindi pala siya naipasok sa high cost medical care. Yung unang payment namin sa ospital. So meron silang parang ibabalik na sobrang amount sa akin doon sa ibinayad ko. So, hindi siya yung ayuda or ano pa man. Baka kasi nasa isip ng iba, ayuda yun. Hindi po kami nakatanggap ng mga kung anong ayuda pa. Ang pinaka-ayuda na natanggap namin talaga is yung kay Abisang lang. Yung mga sumunod na ayuda, hindi na po kami nakatanggap noon. Merong 3 lapad, 5 lapad, ilang 5 lapad ba yung dumaan. Hindi po kami nakatanggap. Kasi nga medyo malaki-laki nga yung sweldo ni Papang and may limit kasi kung magkano lang yung sinisweldo kada buwan para makatanggap yung mga ayuda. So hindi kami kasali. Yung pinaka-overall lang natanggap namin talaga is yung kay Abisang. So nung may dumating na paper sa akin na merong ibabalik na pera galing doon sa nabayad ko sa ospital, sobrang happy ko that day. Kasi nasa isip ko baka pumasok siya this May, sakto, birthday ng mga anak ko, si Jake at saka si Jack, maipapasyal ko sila. Pero hindi ko alam kung maipapasok ba siya bago mag-Golden Week or after ng Golden Week. Basta pag dumating yung perang yun, maipapasyal ko na sila kasi merong extra budget. Yung pambayad ko naman sa ospital, wala naman na pong problema kasi fix na. Yung sinisweldo ni Papang, doon na namin kinukuha yung pambayad ko sa ospital. Kaya ang happy-happy ko nung araw na yun na habang finifill up ko yung paper kasi sa wakas, meron akong pang-birthday sa mga anak ko. But anyways mga bro, yun lang yung ating quick vlog for today. And this coming May 1, meron akong meeting doon sa Hoikuen ni Jack sa mismong facility. And sa susunod na araw, abangan nyo kasi meron akong bisita. Hindi ko lang sure, baka mauna siyang mag-upload kasi nga ang dami kong video na kailangan i-edit. So baka mauna siyang mag-upload sa akin. Pero abangan nyo. So abangan nyo yung isa ko pang bisita sa susunod na vlog natin. Okay? So hanggang dito na lang po muna for today's vlog. Maraming salamat po sa panonood and sa pagtambay today sa channel namin. Please do like, comment, and subscribe. And always remember, whatever you are, be a good one. Bye-bye for now and see you again on our next one. Bye! Sa next vlog po ulit!